So ilang araw na lang at muli na namang sasabak ang ating national team na Gilas Pilipinas laban sa national team naman ng New Zealand. Ito ay para sa muling pagbubukas ng FIBA Asia Cup Qualifier second window. Well, kung ang pag-usapan ay frequency ng mga panalo, ay di hamak na lamang sa match-up na ito ang bansang New Zealand. Paano kasi ay wala pang naitatalang panalo dito ang ating national team sa mga nagdaang match-up? July 6, 2016 ay tinalo ng mga Black Kiwi ang Gilas sa score na 89-80. Sa buong match-up ng Gilas versus New Zealand team ay ito na ata ang pinakadikit na pagkatalo ng ating national team noon na pinangungunahan dati ni Coach Tab Baldwin. Di may kakaila na sa lahat ng mga naging coach ng ating national team ay itong si Coach Tab ang mas nakakakilala sa mga kilos o galawan ng mga tall blocks na ito. Dahil sa kalaman ng lahat ay dati na rin itong naging coach ng New Zealand National Basketball Team. Kasama na rin niya dyan ang kanyang prodigy dati at matalik na kaibigan na si Nenads Bosinics. Kaya di na rin nagulat ang lahat na kahit papaano ay nagawang dumikit sa nasabing laban ang ating national team na Gilas Pilipinas. Marami ang naniniwala na bagamat natalo ang ating national team sa nasabing laban, ay very promising pa rin ang batch na ito ng ating Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng magandang program nitong si Coach Tab Baldwin. Pero sa isang iglap ay nagbago ang lahat matapos i-take over nitong si Coach Jot Reyes ang Gilas Pilipinas noon. February 27, 2022 ay muling tinalo ng mga tall blocks ang Gilas Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito ay nagsimula ng lumaki ang mga kalamangan sa score na 88-63. June 30, 2022 ay muli na namang nakalasap ang ating pambansang koponan ng mas mapait na pagkatalo sa score naman na 106-60. Ito na ang pinakamalaking kalamangan na pagkatalo ng ating bansa laban sa mga tall blocks o New Zealand team. July 27, 2022 ay nasundan pa ito ng isa na namang tambakan na pagkatalo sa score na 92-75. Sa mga sunod-sunod na pagkatalong ito ng ating national team sa pangunguna noon ng coach na si Coach Jot ay lalong umugong ang mga panawagan sa buong bansa ng kanyang pagbitiw bilang head coach nito. Kaya't itong paparating na second window ng FIBA Asia Cup Qualifier ay magkahalong excitement at pangamba na rin ang muling nararamdaman ng maraming mga Pinoy basketball fans laban sa panibagong version na naman ng ating match-up laban sa New Zealand. Well, sobrang excited na ang maraming mga Gilas fans lalo na't gigil na gigil tayong makabawi sa mga tall blocks na ito. Gayunpaman ay di maiadi sa isipan ng ilang mga fans naman ang pag-aalala na baka isa na namang karagdagan sa listahan ng ating pagkatalo ang kalalabasan ng laban na ito. Well, kung ang pagbabatayan ay ang mga previous matchups natin, ay talagang dihado nga tayo. Pero kung ang kasalukuyang stat ng ating national team ang magiging basehan, ay lamang ang Gilas Pilipinas. Bagay na nagbibigay pag-asa sa maraming mga Pinoy fans. Base sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers average per game sa nagdaang first window nito, ang Pilipinas o Gilas Pilipinas ay merong 100 points na naitalang average, laban naman sa 88.5 ng New Zealand. Pagdating sa rebound, meron tayong 56.5, laban naman sa 52.5 ng New Zealand. At sa assist area, 31.5 laban sa 16.5 ng New Zealand. Bagay na talagang tinambakan natin sa stat na ito ang New Zealand. Pagdating naman sa 2-point field goal, 55.2% ang Gilas Pilipinas, laban naman sa 65% ng New Zealand. Sa 3-point field goal naman ay lamang tayo, 39% para sa national team natin, laban sa 29.6% naman ng New Zealand. At pagdating sa free throw, meron tayong naitalang 82.8%, laban naman sa 62.5% ng New Zealand. Lamang din ang Gilas Pilipinas pagdating sa key players average. Itong si Noy P. Justin Brownlee ay nagtala ng 32.5 average laban sa 19.5 naman nitong si Harrison ng New Zealand. At sa iba pang bahagi naman ng stats, dito tayo sa points of turnovers. Ang Pilipinas ay nakapagtala ng 18 points laban sa 13 points lamang ng New Zealand. Pagdating naman sa fast break points, tumataginting na 20 points ang naitala ng Gilas Pilipinas laban sa 6 points lamang ng New Zealand. Lumalabas, asset talaga ng ating national team ang transition game nito. Pagdating naman sa second chance points, ang Pilipinas ay merong 19 points at 18.5 points naman
dito sa New Zealand. Pero ang ikinagulat ng maraming mga basketball observers kung statistics ang pag-uusapan ay ang pagiging dominante ng Gilas Pilipinas inside the paint. Tayo ay nakapagtala ng 57 points laban lang sa 46 points nitong New Zealand. At sa area naman ng points from the bench, ang Pilipinas ay nagkaroon ng 40.5 points per game laban lamang sa 34.5 ng New Zealand. Ibig sabihin maging ang ating second unit ay nakakapag-ambag sa area ng scoring. Identical win-loss naman sa 2-0 ang parehong national team sa nagdaang first window ng FIBA Asia Cup qualifier. Pero liban sa mga stats na ito, higit na nagbibigay ng pag-asa sa mga Gilas fans ay ang leadership nitong si Coach Tim Cone bilang head coach. That's bullshit, fellas! We're not even trying anymore! Not even fucking hustling to get back! You didn't even come to the help on that pass! Nothing! This isn't about, hey, yeah, let's go, that's bullshit! It's about fucking doing your job, fellas! You expect, we look like an Asian team right now. We look like a team that's playing Asia and they're European. Right now, this is what, we haven't looked at all day. Now that's what we look like. This is the way they expect us to play. If we're gonna fucking play like this, we have no fucking chance. Get your heads out of your asses. Let's start playing. Sariwang-sariwa pa kasi sa isipan ng maraming mga basketball fans kung paano na-upset ng ating national team ang bansang Latvia sa nagdaang Olympic qualifier. Bagamat natalo tayo kinalaunan sa bansang Brazil, pero marami pa rin ang naniniwala na kung hindi sana na-injury noon itong si Kai Sotto at kung nakapaglaro sana sina Edu at Malonzo ay malamang nakasungkit tayo ng tiket papuntang Olympics. Pero ngayong paparating na ang second window ay isang upgraded Gilas Pilipinas ang ating posibleng iparada dahil sa bihirang pagkakataon ay magsasama na sa wakas itong sina Junmar Fajardo, Kai Sotto at ang nagbabalik na si AJ Edu. Malaking boost sa ating national team ang pagbabalik nitong si Edu dahil sa angkin nitong talento lalo na sa area ng depensa. Bagay na namiss ng Gilas sa nagdaang Olympic qualifier. So far so good naman ang kondisyon at magandang performance ni Fajardo at Kai Sotto. Sa nagdaang kampanya ng San Miguel Beermen sa PBA semifinals ay MVP quality pa rin ang naging performance nitong si Abay. Samantalang ito namang si Kai Sotto ay muling nanunumbalik ang kamandag ng kanyang laro dyan sa Japan B-League, kung saan ay sunod-sunod na naman ang kanyang mga laro na nakakapagtala ito ng mga impresibong statistics. Kaya ngayong second window laban sa bansang New Zealand ay optimistic hindi lang ang mga basketball fans kundi maging ang mga basketball analyst na ibang Gilas Pilipinas ngayon ang makakaharap ng mga Tall Blacks. Liban dyan ay isang malaking motivation para sa atin na nagawa nating talunin noon ang world number 6 na Latvia at di imposible na kaya din nating talunin ngayon ang New Zealand na kung tutuusin ay malayo ang world ranking nila kumpara sa Latvia. Ang New Zealand sa kasalukuyan ay nasa world rank number 22. Sa isang post-interview nga sa coach nitong Latvia ay inamin ito na kakaibang Gilas Pilipinas na ang lumalaban ngayon sa international games at tinawag pa nito ang Gilas Pilipinas na mga giant slayers. Kung ikaw naman ang tatanungin, idol, sang-ayon ka ba na sa pagkakataong ito ay magagawang talunin ng Gilas Pilipinas itong New Zealand? Liban diyan, sino ang palagay mo na maganda pang idagdag sa lineup ng ating national team para lalo pa itong lumakas? Paki-comment lang sa ibaba. Ingat and God bless!